Okay, so I always say na information is abundant now, no? Napakaraming libreng information. You just need to know where to look, 'di ba? And if that's the case, then what matters now? Like ano nang okay, so ano na ang kailangan natin gawin, 'di ba? What's the advantage? Kasi before, nung hindi pa free yung mga information, paano yung social media and stuff, usually 'di ba magko-course ka, magbabayad ka ng tao, magko-coaching or whatever, school, 'di ba? Like more on iba ang labanan nun, eh, no? More on pera tsaka mas willing na yung mga tao. Ngayon na libre na lahat ng information, sa napansin ko lang na it's just a matter of applying it, eh, tsaka remembering the lessons, 'no? So dun na yun, eh, dun na nagkakatalo, eh. Again, of course, kailangan mo pa rin malaman kung saan ka makakakuha ng high quality information kasi ang dami pa ring bullshit online. Pero so far kasi in my experience, since medyo curated na yung social feed ko, 'no, like lahat ng mga nafi-feed sa'kin is puro may sense, high quality, and natututo ako, which is good, 'no? Na-filter out na yung mga ano, dini-dislike ko yung mga bullshit na walang kuwenta, eh. Anyway, so napansin ko, okey, so libre na lahat ng information. You want to be successful in life, 'di ba? So again, it's just a matter of execution and learning overall, 'di ba? So ako personally, 'no, again of course, paulit-ulit ako pero again napakaimportante na you need to know how to find the right people, 'no? Kailangan mo rin ng filter like, usually instinct yan, eh, kapag beginner ka pa, well, yung mga minsan yung mga bullshit na teacher sa online, sa YouTube, mga content creator, mga nonsense, medyo acceptable pa, eh. Nakakatulong pa siya sa'yo sa stage mo, pero as you grow in your career or in your field, you will yearn for more, parang may kulang, eh, ta's mamimit mo yung iba pang mga tao, 'no? That's my experience before, 'no? Nagsimula ako sa mga naalala ko. Nagsimula ako si Tai Lopez, 'no, 'yan Tai Lopez, ta's Dan Lok. Hindi ko naman bina-badmouth si Dan Lok. Basta mga business, ano 'yan before, Fibo Lim, Robert Kiyosaki, 'di ba, mga as a, I would say beginner pagdating sa space understanding, wealth building and stuff. Ginusto ko mag-real estate, nag-crypto ako before, alam mo 'yun? So, nag-e-explore tayo, eh. Pero now, I understand now kung ano ba talaga ang totoong buhay. Anyway, so it's a journey, finding the right people. Pero again, hindi 'yun yung point ng video na 'to, eh. Point ng video na 'to is, okay, so maraming knowledge, libre, high quality, gagawin mo na lang. Hindi siya madaling gawin, eh, to be honest. Kasi paano mo siya magagawa kung nakakalimutan mo naman, 'di ba? So yun yung factor, yun yung pinaka main point na 'tong video na 'to. Na-realize ko lang, okey, so kailangan natin siyang matandaan para magawa natin, 'di ba? Kasi yes, sabi nga nila isa buhay mo, 'di ba? Applied knowledge is the important thing kasi knowledge is power, sabi, 'di ba? Pero hindi, parang gasolina lang siya, eh, 'di ba? Kailangan mo siyang gamitin, 'di ba? Kung hindi mo gagamitin yung knowledge, wala rin, ang masama nawala mo pa, 'di ba, nakalimutan, which most of the time happens. And yun yung point nitong video na 'to again. So yun, you need to, high quality knowledge, 'di ba? So sa observation ko, since ang dami kong knowledge and hindi ko naman kayang i-absorb yung lahat, 'no? Ako yung tipo ng tao hindi ko siya kayang absorb, eh, depende, eh, 'no? So itatabi ko siya, 'no? So yun yung pinakaunang na-realize ko, okay, so napaka-big deal pala ng, we need, to organize knowledge, 'no? Kailangan naka-store siya ng maayos, 'no? So we need a sustainable way to organize our knowledge base, 'no? Hindi yung mindless lang na, "Okey, maganda 'tong video na 'to ni Alex Hormozi or what, ta's wala na, like isa-save ko yung link." Saan ko save? Sa notepad? Parang minsan ang hassle, nakakatamad. So alam mo yun, kailangan mo mahanap yung sweet spot and kailangan matandaan mo siya. Yun yung pinakaimportante, eh. Kailangan matandaan mo saan yung nakatabi para 'pag kailangan mo na, puwede mo siyang ma-absorb, 'di ba? So yun, napansin ko ang pinaka things here na gusto kong pag-usapan again is, organizing knowledge, napaka-big deal niya like, libreng knowledge ang dami so kailangan mo siyang i-organize, 'di ba? Hindi mo naman kayang din i-absorb yung lahat, eh. Let's be realistic here, 'di ba? So yun, organizing knowledge is important and awareness, kailangan aware ka na, "Okey, nasaan na ba ako sa stage na 'to na para matututo na ba ako dito sa video na 'to o tsaka na?" Gets mo? So you need to be aware what level are you in your life. Para yung i-a-absorb mo na knowledge na nakatabi, naka-organize is, gagana or para sa'yo talaga, 'di ba?
Kasi maraming mga bagay na advanced. For example, ako, there are a lot of lessons kasi video editor ako, eh. There's a lot of lessons in color grading. Hindi pa talaga ako para dun, eh. Like yung work ko hindi kailangan ng color grading, eh, 'di ba? So, nakatabi siya, sure, pero hindi ko siya priority, 'di ba? I'm aware kung ano yung capacity ko na kung nasaan ako sa journey ko, 'di ba? So, yun yung point. Next, so yun, organizing knowledge, awareness. Next is yung reminders. Like, kailangan ko matutunan yung mga nare-realize ko, no? Kasi currently, there are lessons na nare-realize ko mag-isa, which is eto yun, isa to sa lessons na nare-realize ko mag-isa. Pangalawa is yung lessons na nakukuha ko from the internet or outside, 'di ba? So there are a lot of sources of information. So it can be audio, yung podcast, it can be books, which is medyo lacking talaga ako doon. Tapos YouTube, which is yung mostly ng mga knowledge na natututunan ko is YouTube talaga. Most of it. So, nasaan ba ako? I need some awareness, no? I mean reminder. Kailangan kong ma-remind sa mga natututunan ko. Kasi 'pag nakalimutan ko siya, wala rin. Okey, natuto ako ngayon ta's di ka naman natandaan, 'di ba? So, kailangan natin ng framework, kailangan natin ng, I don't know kung paano, pero ako kasi currently, nagjo-journal ako, 'no? So, to remind myself and I skim, kamusta ba yung week ko? Kasi currently may setup, tina-track ko yung kada hours ng araw ko, kada week, and I journal, 'no? Yun kasi yung pinaka-work, yung madali para sa akin, eh. It just works. So, yun yung ginagawa ko. So, ang point dito kailangan, ma-remind tayo and, kasama dun sa reminder is tracking, yun yung pang-apat na nasa isip ko. We need a way to track ourselves kung gina-apply ba natin yung natutunan natin, 'di ba? Like, okey natuto tayo ngayon, ire-remind din natin yung sarili natin, okey, okey naalala ko, okey kailangan kong gawin 'to. Ang sabi kapag nasira yung computer ko, 'wag akong magagalit, okey. Mare-remind ko yung sarili ko the next day, okey, okey nagawa ko siya, okey the next day, okey nagawa ko siya. Like, okey ito yung tanong, ilang araw ko na siyang ginagawa? Like, tina-track mo ba? Like nag-improve ba ako? So gano'n para sa'kin yun, eh, yun yung importante para, malaman mo kung nag-i-improve ka ba. Kailangan ma-track ko personally kung nagbabago ba ako, oo natuto nga ako, natatandaan ko nga. Kaso kulang, eh. Parang mas malakas yung impact 'pag alam mo mismo yung nangyari, kung gaano ka na evolve, improve, 'di ba, overall. So yun yung next. So 'di ba, organizing knowledge, kailangan aware ka, you need reminders, kailangan mo siyang i-track, and yung panlima, which is technically it encompasses everything, which is training. Yun na yun, yung training. Like the fact na nire-remind mo yung sarili mo and tina-track mo yung, ah, progress mo, in a way, it's a part of the training, it's 50%. The last 50% is maybe set a little bit goals, a little bit of, intentional intention, no? Like you are intentionally trying to improve in your brain, para sa subconscious mind mo na, "Okey, gusto ko mag-improve ngayon," 'no? It's a part of the training. Mas ramdam mong training kasi again meron kang, nata-track mo siya, eh, ta's again merong ano, eh, may framework, eh, na nakabuo. Napakahirap nito i-record men, putangina. Holy shit, ang hirap mag-record, ang hirap mag-explain men. Wala kasi akong script, eh, wala akong practice, eh, pero it's okay. So yun, um, yun lang naman. So, overall in life, napansin ko kasi talaga na yun, I think napaka-big that's going to be a huge impact. Napaka-meta niya, eh, 'no? It's a meta skill, 'no? You need to be able to learn, adapt, 'di ba? Parang sa game, pansinin mo, isipin mo kung merong game, isipin mo, kung merong game na puwede kang matuto ng skills ko o isipin mo na lang Dota, okey? So, Dota or ML or MOBA na game, 'di ba? Isipin mo, kada laro mo nagle-level up ka. Yung may animation na nag-level up ka, ching, ching. Tapos i-a-allow mo yung skill, 'di ba? I-improve mo yung skills mo. Okey, so i-improve ko yung first skill ko, ta's yung last skill, 'di ba? Meron. Gano'n, gano'n, 'di ba? Isipin mo gano'n. Pero ang nangyayari 'pag may nilagay kang skill minsan nawawala siya. Like, "Tangina nasaan yung first skill ko ba't nawala, gago?" Tapos hindi mo alam kung anong level ka na. Isipin mo, 'di ba, isipin mo naglalaro ka makikipag-clash ka 'no,
Magugulat ka, "Putang ina, nawawala yung first skill ko, nasaan yun?" 'Di ba? Ta's hindi ko alam kung anong level ako, magugulat ka patay ka, one hit ka na lang ng kalaban. Kasi in life overall talaga, hindi siya para siyang game, 'di ba, kung tutuusin. It's almost like a game. Pero kung ihahalin tulad ko siya, it's mostly like ano, yung mga skills kunwari sa Dota, 'di ba, mga skills. So, first skill, third skill, first, second skill, third skill, SS. Sa observation ko, para siyang skill pero may ano, nawawala siya. Like kailangan mo siyang i-click ulit. Isipin mo yung first skill mo, 'pag hindi mo siya kinlick ng mga in 5 seconds or 5 minutes, mawawala siya. So, kailangan active na tinatandaan mo na kailangan mo siyang i-click ulit. Gets mo? Kailangan mo ma-refresh hanggang sa siguro after 10 minutes hindi na siya mawawala. Kasi natandaan mo na talaga siya, eh. Parang gano'n, nawawala siya, eh. Isipin mo first skill mo nawala bigla, putang ina. So, kailangan actively mo siyang ano, tina-track 'no, na okey. Tapos again, imaginin mo, hindi mo alam kung anong level ka, hindi ba napaka-weird nun? Kahit anong game, isipin mo RPG, hindi mo alam kung anong level ka, like naka-question mark yung level mo. 'Di ba ang fucked up nun? So, kaya kailangan nating i-track, 'di ba? It really helps para alam mo, "Okey, so nag-improve na pala ako. Okey, so level 10 na ako. That's good." 'Di ba? And, ayun, so yun, 'di ba? It just makes sense, 'di ba? Parang gano'n yung game, eh. And yung, so kung sa Dota ihahalin tulad natin sa MOBA 'no, like, 'pag level 6 ka, 'di ba, may last skill ka, nawawala yun. So kailangan mong actively na, mag-practice and shit para hindi kasi totoo yun, eh, sa buhay gano'n, eh, bumababa tayo na pumupurol tayo man, eh. Gets mo? Yun yung totoo, eh. Especially me when it comes to the creative side 'no. So, napakaimportante niya. So, yun anyways, napakalayo ng ano, pero I think it works 'no. Anyway, so yun, yun lang naman. So, information is free. Information is very abundant 'no. Libre siya 'no. Not literally libre, kasi of course you're paying with it with your attention and stuff, pero anyway. So, my point is information is abundant 'no, like hindi mo kailangan magbayad ng pera, kailangan mo lang siyang panoorin, intindihin, 'di ba? Don't waste your time, 'di ba? Ah, panoorin mo matuto ka, 'di ba? And, you need a way to store that knowledge, 'di ba? Ng maayos, organized, sustainable, hindi yung pabago-bago ka ng sistema na minsan isa-save mo dito, ta's minsan isa-save mo dito. Kailangan isa lang, okey? Kailangan ng maayos na sistema kung saan mo siya isa-save, ta's if it just works, stick with it, okey? If kailangan mong i-adjust, adjust mo lang ng konti. So yun, so have a way to organize your knowledge base, 'di ba? So yun. Tas isa yung, mental tools, kailangan if you can 'no, siyempre all about learning 'to, eh, 'di ba? Ako kasi gumagamit ako ng mental tools, eh, yung mga different paradigm shifts, yung ayan, acronyms, 'di ba? Memorization techniques, 'di ba? Connections. Kailangan may idea ka paano gumana yung utak mo, eh, para mas mag-stick yung information sa utak mo, alam mo yun? It just works, parang gano'n. Kailangan mo ng common sense, again, deeper sense of self-awareness, maging realistic ka kung, nasaan ka na ba ng stage ng career mo, 'di ba, ng work mo. Shadow work, 'di ba? Again, reminder and focus. Ako, how I save stuff, I use Obsidian, tapos currently pagdating sa YouTube since busy, nagse-save ako as playlist 'no. Iniiba-iba ko per domain. So, currently kasi meron akong playlist for, tawag dito, content creation, script writing, business operations 'no. So, playlist yun sa YouTube. Tapos yun, so I think yun lang naman. Ako pa personally, how I function bago kasi ako naging ganito din, actually it's almost just weeks ago, like sobrang hirap din ako mag-function, like kasi kung ikaw, hindi mo 'to magagawa unless i-fix mo yung pinaka-basics and fundamentals, which is yung attention span mo, yung focus mo. Ako personally man, hindi ko kaya mag-work 'pag yung phone ko nandito sa kwarto. May gano'n akong situation. Ngayon, thank God hindi na ako gano'n, which is good. Pero meron talagang time na grabe man, hindi ko talaga kaya. Kailangan tinatago ko yung laptop tsaka phone ko sa kabilang kwarto para lang makapagtrabaho ng maayos. Kasi naho-hook talaga ako, like pangit man, ang pangit. Feeling ko naman na-rewire ko na yung brain ko. I think I'm 40% there na kailangan ko pang i-work. Pero ang point ko rito is hindi mo 'to magagawa unless, you know,
kulang ka pa sa training sa other basic stuff, 'no? Step by step 'yan, eh. And ako, ayun, personally, so what I do para, take advantage and improve overall self-improvement, I personally modify my environment. So, yun nga yung sinabi ko, tinatago ko yung cellphone tsaka laptop ko sa kabila. Ngayon, hindi ko na kailangan yun, which is good. I make sure na komportable yung lamesa ko, maayos naman lahat, 'no? Madali yung workspace ko, which I'm still actively working on para mas mabilis tayo mag-work. I try to be aware with my mental state. So I modify my external environment and my internal mind, my internal self. I try to modify it if I can, no? Be aware, for example, wag manood ng nakaka-stress na bagay kapag kailangan mo magtrabaho, just take care of yourself, your mental energy, wag kang magalit agad, sustainability, just seryosohin mo yung trabaho pero relax lang din, like wag kang mapagod agad kasi pag napagod ka wala na. So yun. So I design what I'm actively doing, which is isa to sa parte nun, no? I'm trying to be better in front of the camera and sharing my thoughts. I definitely need to have a framework kung paano mag-explain ng mga bagay-bagay kasi yung pangit ko pa rin mag-explain talaga, labo. And yun, I try to be happy and calm. So yun lang naman. So ang dami kong pinagsasabi dito, napakahirap mag-record ng video but it's okay, no? Ganun talaga. Matututo rin tayo. Pero yun lang, napaka-importante na 'tong realization na 'to. I think madadala ko 'to for a long time and I think maraming matutulungan 'to if they realize this. If they already know this nang naka-spelling sa utak nila or subconsciously or alam mo yun na 'to, good for you, man. Ako, alam ko naman na 'to pero I'm just doing it subconsciously, no? I think na if in-spelling natin siya, nakalinaw siya, I think it will help. Kasi mas active mo siyang i-improve, eh, no? You can actively improve it. So, yun lang naman.